kumusta ka na? Ano yung mga naglalaro sa iyong isipan at sa iyong damdamin? Noong una, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tanggap ko na yan kung umabot man dito. Pero natutuwa ako dahil sinabi sa akin lahat na hindi totoo. Yung mga nasa dyaryo, yung mga pangit na sinasabi sa dyaryo na yung mga gagawin akong prinsesa rito. Kasi inassure naman ako. Tapos nakita ko malinis, okay naman. Okay. Pero natakot ka ba yung prospect na dadalhin ka na sa multi? Hindi naman. Mas nakakatakot mo yung order na barilin. At least ito, transfer lang naman. So kumbaga natanggap mo na at bukas na ito sa loob mo? Oo. Tsaka marami naman silang sinabing okay eh. Pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-aral, diba? Okay. May nabanggit ka kasi kanina, Robby, na pwede ba pakisigaw direct cut muna? Parang feeling mo ba pelikula ito na sana matapos na? Parang ganun. Kasi bigla akong nahihilo pag iniisip ko na pag-backup, maiiwan ako dito. Parang panaginip. Parang hindi totoo. Pero ano lang yun? Kumbaga, malakas naman yung loob ko eh. Kaya lang syempre, parang hindi totoo. Parang hindi totoo. Sabi mo parang panaginip. Nakatulog ka ba dun sa ilang araw na pamamalagi mo dun sa Bikintan? Napaka-impokrito ko naman ako sasabihin kasi oo. Hindi. Kaya nga ako sinisigaw at siyempre hindi ako nakakatulog. Pero hindi dahil sa sarili ko. Una-una, iniisip ko yung mga anak ko. Si mama. Tapos, maraming bagay dahil nung nangyari to, sanla pa yung bahay, gano'n bang isang pagsak naman. Parang eleksyon, papatayin ka, tapos ito naman, parang sunod-sunod. Pero sabi nga ni best friend ko si Andrew, sabi niya, pag may araw daw, may ulap. Tatakpan yung ulap, tatakpan yung araw. Para lumiwanag ulit, kailangan umulan. Paano basulit yung araw? Siguro ito. Paano mo nakakayanan? Anong sinasabi mo sa sarili mo, yung punto na parang ayoko na, pwede ba tapusin na natin to? Pero kailangan ipagpatuloy mo pa rin, kumbaga, kailangan sundin mo pa rin kung ano yung mga iutos sa'yo, kailangan gawin mo yung anong nararapat. Paano mo na pagdadaanan lahat yun? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Basta pag may pinagagawa sa akin, binubuksan ko muna yung Bible, kung ano nakalagay doon. Lahat naman eksakto lagi. Kasi wala na sa akin yung desisyon ngayon eh. Kasi pag ganito ang buhay mo, inintensyahan ka ng ganun kahaba, parang tapos na ang buhay mo. Kulang na lang, pinatay ka eh. Pero siguro may mission tayo sa buhay. Kaya ibibigay mo na lang yung sarili mo sa Diyos, kumulay susuko mo na lang. Dahil para na rin akong pinatay. Dahil 17 to 21, ilang taon ako paglabas ko nun. Ilang taon ka na paglabas mo? Abay 50. Mga ganun, mga 47, 46. Pugod na ako na sigurado dahil una-una may operasyon pa ako sa likod. So, anong pinakamahirap tanggapin dito sa nangyayari sa'yo ngayon? Ano yung mga anak ko, una-una yung panganay ko, lalaki. Siyempre, nakakaintindi na yun. Hindi ko. Siguro pag pumunta dito, hindi ko alam kung paano sa kanya uumpisahan at kung paano ko tatapusin. Kaya doon sa mga babae. Pero ang importante dyan, yung mga may isip na eh. Si Nico, Camille, si Queenie. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na wow. Hindi mo pa napag-iisipan kung ano sasabihin mo sa kanila? Hindi pa.